Yan po guys. Yan po yung ating TP-Link EP 225. Share po natin ito sa combine cycling na course. Yan po. Kaya ating TP-Link actual ko pong ginagawa guys, sinisettings yung TP-Link 225. So ayun, papakita ko sa inyo paano natin i-settings sa combine SSID 2.4G at 5G GHz. Yan po. So guys, ayan po yung ating tap. Bilan po yung ating setup. So bilan po, nagtutrouble po tayo PS Wi-Fi gamit yung one-click license. So yan po guys, pasukin na po natin yung TP-Link antenna. So yan, ito po yung TP-Link. Connect po tayo sa 5G. Connected na po. So pagdating nito guys is connected na tayo, sa TP-Link EP 225. Ay pasukin natin, punta tayo sa Chrome. Tapos pagkatapos ng Chrome guys, type lang natin HTTP, ganon din sa tinuturo ko sa inyo dati, tapos TP-Link EP.net. Ayan po guys. So ang ating password dito is admin lang, default password nyo guys, admin. Ayan, tapos dito hinap natin yung username, yung password, at saka so lagyan natin yung username admin. Tapos dito guys, yung password, set up your account. Yung password kayo nang bahala guys kung anong password yung ilalagay nyo. So sa akin, password lang. Tapos enable lang dito. Tapos next. Tapos dito guys, wireless basic, dito SSID is lagay natin Reitan, kasi ito po yung request ng customer na pangalan guys. Reitan PS Wi-Fi. Tapos dito guys, lagay muna tayo ng password. Okay, anong password ilagay natin dahil tatanggalin lang na natin. Lagay lang natin admin 1 2 3 4 5. Yan, 1 2 3 4 5 guys. Tapos dito sa 5G guys, pareho lang nating pangalan sa 5G sa 2.4 para ma-dual yung settings. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ito i-combine guys. So ayan, piso Wi-Fi, Reitan piso Wi-Fi. Tapos password, ganon din, admin 1 2 3 4 5 yung nilalagay nating password. Tapos save. Ayan, tayo na natin. Kaya hintayin lang natin guys, mag-applying pa.
Ayan. Kinis. Connect tayo ulit guys sa ating ginagawa. Ano po? Createan piece wipe. Createan piece wifi guys. Tapos yung password natin admin 12345. So ayan. Yan, connected tayo ulit. Tapos pasukin na natin. And dito guys, dito may apat na status, wireless, management at saka system. So dito tayo sa wireless. Yan, click natin yung wireless. So yan, nakalagay dito guys is gagawin nating AP ng ating piece wifi kasi nakabilan po yung ating 5v5. So pwede nating AP lang ito. So dito guys, sa tanggalin natin yung password. So edit lang natin dito sa option. Tapos parang may ganito yung message. Tapos liitan lang natin. Yan. So dito guys, yan. Dito. Ayan. O none lang. Pindot na natin yung none. Yan. Wala nang password. So sa ganitong scenario guys, okay lang natin. Okay. Ayan. So ayan, disconnect na tayo sa isang pangalan. So ngayon connect naman tayo dito ulit sa Createan piece wifi. Ayan, connected naman tayo. Ayan. Ayan, connected tayo guys. Ayan, pasukin natin ulit yung 5G. Ayan. So 5G. So ayan, edit natin. Ayan, none lang natin. Tapos save. Tayo lang natin guys. This ID is already exists. Ayan. So ayan. So ayan po guys, Createan piece wifi. Yan. So ayan, wala na po yung 5G at saka 2.4. Createan na po yung lumalabas dito guys. Ganon po yung pag-combine ng SSID ng TP-Link 225 guys. At sa ibang mga device na mayroong mga dual band 2.4 jet, ganun lang yung kung wala siyang option na pwedeng i-combine. Ang gagawin lang natin guys, is same name lang natin, same lang yung nating pangalan para mag-combine siya. So ayan, Createan piece wifi. Yan, Createan piece wifi. So meron dito guys, meron pang DCT dito. Tingnan natin sa ibang option guys. Pakita ko sa inyo. Status, wireless. Ayan guys. So dito guys, nakita natin dito. Ayan. Merong settings dito. Nakalagay 2.4 at 2.0. Same lang yung pangalan niya guys. Yan.
dapat magkapareho yung pangalan. Yan, para maging isa sila, maging combine na yung kanilang pangalan. So isa na lang yung one. Halimbawa, kukunik yung customer guys sa isang pangalan na lang. Tapos dual ban na po yung kuha niya. Kung halimbawa cellphone nila dual ban, hindi na sila mahirapan guys palipat-lipat. Kaya tinumbay na natin. Yan po guys. Pero sa ganitong scenario guys, nakakombine yung ISIS ID. Di ko alam kung, kasi meron tayong mga customer na mahilig talaga mag-games. Hindi natin maiwasan yun. Kung hindi naman natin pinapayo na talagang mag-game sila. Hindi naman para sa games yung ating piso wifi. Pero di talaga maiwasan gustong mag-games. Di ko masasabi sa inyo guys kung stable ba yung games pag i-combine yung ISIS ID ng 2.4 at saka 5G. Kasi minsan kasi guys, yung 2.4G is mahina talaga yan sa games. At yung 5G naman, yung 5G is para malakas siya sa games. Bakit? Kasi iba yung speed niya na binibigay guys. Mas malakas ang speed ni 5G